Okay. So yun, welcome sa ating last part ng episode 8, which is part 5 na po tayo at nasa Friday na tayo. Salamat po sa isang buong linggo na pagsama niyo po sa amin. Salamat din po sa 2 months na magkakasama tayo. Especially thank you sa simula day 1 hanggang ngayon is kasama kayo, nagsusupport. Shout out po sa inyo, huwag po kayo mahiya mag-comment kung may nakikita kayong mali sa mga pinagsasabi natin. Comment lang kayo para sama-sama tayo matuto. Willing po or may correct. Willing, maraming salamat. Mag-usap-usap pa po tayo at may pag-uusapan tayong chismis galing kay Kuya Ray. Ray! Napakaganda ng ating pag-uusapan kasi napakaganda kasi trending siya ngayon kasi kasalan to na talagang trending. Stay nyo kanino kasal to. Kay Ricky at Kayla lang naman. Kila Shaira Diaz tsaka kay Ye Guzman. Talagang napakaganda. Napanagin na ba? Trending nga yan. Trending yan. Trending. Nice print photography. Bakit? Bakit ba nag-trend? Kasi ang pinaka nagustuhan ko doon na pinapanood ko siya, yung 12 years nag-taste yung lalaki para lang sa salitang pagpagtali. Talagang lalim ba? Ang lalim mo, Kuya Ray. lang, kumbaga nakakamangalang yung lalaki. Kasi sa panahon natin ngayon, mas sinuuna yung anak kaysa sa kasal. Ikaw ba kuya? Napanood mo na ba Ako siya? agad? Oo, napanood ko. Napanood ko. Ano nga sabi mo doon kuya? So ganun, maano talaga yun, bilang lalaki, bihira na yung ganun. Lalo na sa ating panahon is sobrang bold na nung mga ganyang usapan. And kasi, may mga pauso kasi yung mga ngayon na hindi ka trend. Pagka wala ka pang ganitong experience, may mga ganyang usapan na. Mga kabataan hindi ka in pagka hindi ka ganito. Yun nga, napanood ko siya. Sabi ni Shaira, 12 years daw nagtiis si E.A. De Guzman ba? E.A. Guzman, Edgar Allan. Ano yun And yung 12 years na yun, sila sila, alam naman natin na sa sa industry ng pag-aartista, yan, masyadong dyan open. Parang, hindi natin alam, parang halos lahat, hindi na, may mga experience na, may mga red lines na. Tsaka Diba? lapitin din talaga ng babae si kasi yung pogi. Diba? Lapitin din ng babae si Ay, oo. Malaray yun, malaray. Malaray si E.A. Pero yun nga, dahil pero yun mo, nakakabilib din si Edgar Allan. Kasi matiis niya. Pero yun doon mo makikita yung lalaki kung ang gusto lang is sex or mahal niya talaga. Mahal niya biruin mo. Hindi niya pinili, hindi niya parehas maganda kasi may self-control yung babae. Alam ko Christian si Shaira, Christian. Hindi. Hindi. Pero napanood ko sa parents kasi protective yung parents, may ganito ganyan. So nagmula din sa parents. Ang ganda kung paano pinalaki yung babae. Kasi 'di ba pag sinabing artista pag sinabing artista ay wala na yan. Hindi na virgin. Meron pa palang may ganun. At may lalaki pa pala na willing maghintay. Parang kung ayaw mong ibigay, hindi huwag mo hanap na lang ako sa... Kasi may mga ganun, na lalaki na, kung mahal mo talaga ako, di ba? At saka nabasa ko sa comment, maraming lalaki nagko-comment na hindi daw totoo. Kasi dahil 12 years daw. Mga bastos yung lalaki. Siguro dahil yung sa kaisipan nila, yun na talaga sila. Oy, yung mga lalaki nagko-comment yan. Kayo yun. Meron pa rin ganyan lalaki. Di ba? Parang hindi sila makapaniwala 12 years, wala nangyari. Grabe, Depende din. Kung hindi naman sila nagsasama sa isang bahay. Di ba?
feeling ko hindi sila nagsasama sa isang bahay. Or sobrang dalang. Or kung nagsasama man sila, may mga boundaries sila. So, ang ganda, ang ganda ng takbo ng ano nila. Pero ang garal na ko yun sa panahon natin ngayon, mas na-judge na yung pagka wala kang ano ng 12 years, mas nahuhusgahan na siya. Ganito yun eh. Sino? Yung lalaki babae? Yung lalaki na ano, kapag ka walang Experience. wala daw nangyari, mas nahuhusgahan na yung ano. Tulad ng mga nag-comment, hindi daw sila naniniwala sa walang nangyari. Ganun. Parang na-judge pa yung lalaki na hindi daw totoo. Imposible. Na imposible daw. Ganun. Parang pinapalabas na ano lang. Fetish na. Oo. May mga ganun talaga. Parang gumawa ka na ng maganda, ano pa rin eh. Masama pa rin. Masama pa rin. Ganito ganyan. Pero yun mo, may lalaki pa palang ganun. Kaya meron ngayon mga babae na ano eh, nagsasana all na naman. Sana all may handang maghintay ng ganyang katagal. May mga ganyan, may mga nagsishare nga yan eh. Nakita ako na mga friends ko nag-share eh. Shit, Nag-share. sana all. No? Oo. Sana all kaya maghintay ng ganyan. Meron naman mga naghihintay, pero hindi ganun ka-pogi. Dapat ang sabihin nyo, sana all may naghintay na ganyan, kayang maghintay na ganyan, na pogi. May pogi. kasi ang dami lalaki willing maghintay. Ganun kaganda, ay sayara. Di ba? Pero yung ganun ka-pogi na maghihintay, Hirap. Hirap yun. ngayon, ano pa mga insights nyo doon? Galing kuya. Kasi napaka-ideal. Actually, ako pangarap ko ganun eh. Oo. Na, bilang isang lalaki kasi, ang sarap ikwento sa magiging anak mo na ano. Di ba? Mami mo, parang first experience. Yung ganun. Oo, tama. But, ang sarap ikwento nun sa magiging anak mo. Tapos, alam mo sa sarili mo, kahit kumbaga kuya, gift mo rin yun sa sarili mo eh, di ba? Trophy mo din yun eh. Dadalhin mo yun. So, Totoo. sobrang ideal nung naging relationship nila. And, ikaw kuya, kung tatanungin ka, ano yung mga... Ako na naman? Hindi, I mean, kung ikaw, kung may mga ideas ka para alam mo yun, makip ninyo yung ganong ma-preserve ninyo yung isa't isa kahit inside relationship na kayo. No? Oo. Sa part ko na ganun, ako, magkakaroon ng ganun. 12 years. Wala. Alanganin na kasi ilang taon na. Hindi, I mean, kung ano yung sa tingin mo mga naging nila doon. Naging paraan nila. Pero tama yung siguro yun nga yung mga sinabi mo kanina na talagang hindi kayo pwedeng magkasama ng kayo lang dalawa sa private places, no? Oo. Totoo yun. Hindi kayo pwedeng... Pero sa tingin ko, kasi sinabi din naman ni Shaira talagang nagtiis yung lalaki. Kasi alam din ng lalaki yung kahalagaan ng salitang kasal eh. Yung gano'n. Kasi kung hindi niya alam yung kahalagaan ng kasal, yung mangyayari talaga. Kumbaga mas pinahalagaan niya pa din yung kasal pag yung Or kung nagpadala, for sure may mga nagsusulsul dyan. Lalo na sa lalaki. Di ka pa nakaka-score? Parang ang taon na kayo, bading ka ba? May nabasa mo naman! may nabasa ako kuya about sa marriage. Ang ganda lang kasi sabi doon parang ang Ayos marriage. yun pang marriage na yung mga binabasa mo. Tagal na nun, and pinakawakan ko yun. Bakit tayo? Ano yun, sabi doon parang, ano nga ba ang magical na kasal? Tapos, habang binasa ko siya ng, parang akala ng iba, ang magical na kasal is magarbong wedding event, parang may masasarap na pagkain, may Kompleto. bahay na kayo, magarbong pero hindi pala daw yun yung magical na kasal. Bonus lang daw pala yun. Ang tunay daw na magical na kasal, kapag kayong dalawa, katulad ni Edgar Allan tsaka ni Shaira, pinaserve nila ang dalawang sarili nila. Kasi daw, parang ang kasal, hindi siya nagiging magical
yung the day lang ng wedding, ang kasal, nagiging magical siya. Start ng wedding, dire-diretso. And ang tunay daw na magical na kasal, may experience mo kapag pinreserve mo or nag-stick ka sa will ng Lord na hanggat hindi kayo kasal, eto yung hanggang dito lang kayong dalawa. May experience mo daw yun kapag sinabi na yung salitang you may not kiss the bride. Kiss mo siya, dun nyo experience. First nyo yun. Tapos, yung unang gabi nyo, lahat i-explore nyo ng sabay ng dun nyo palang itatry lahat ng bagay. Yun daw yung dun daw lalabas yung tunay na magic ng kasal. Oo. Kasi hindi mo na siya titignan ng ganun eh. Nasanay ka kasi kuya na nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, iba yung kinasanayan mo na hanggang hindi mo siya pwedeng yakapin, hindi mo siya pwedeng kiss. So pagpasok nyo ng kasal, parang dun yung may experience yung ganun, dun mo daw may experience talaga yung ibang kakaibang saya, hindi sa pagkain, hindi dun sa ganun eh. Yung ganung part. Sobrang magical talaga. And, sa mga ganitong usapan, ang sex kasi is gift ng Lord yan. Yan kasi yung magiging way para ma-fulfill yung salita niya na let have dominion. Tama. So, magpakaraan na kayo. Umayo kayo at magpakarami. Diba? Oo, gift yan. So, kailangan, ang gift ng Lord, iniingatan. Yung gift ng Lord, wag mo agad buksan. Kumbaga, pag Pasko nga, every 25 lang binubuksan yung mga gift. Ikaw naman, bukas ka ng bukas. So, tama yun. Nagkaganon. Oo. Tapos, ang hirap nun, kundi lang lalaki din. Ang hirap talaga na ganyan. Yung magtitiis ka. Ganun. Ang isa sa naging susi talaga niyan, respect nila sa isa't isa. Malaki ang respeto ni Boy kay Shaira, ni EA kay Shaira. Okay, kung ano yung sabihin mo na wag mo na ganito, nire-respeto kita. Tapos yung babae naman may respeto kay EA Guzman. So, ganito. So, yun ang naging susi. Tapos, ano pa, tama yun yung sinabi mo na hindi all about sa mga ang gaano kaganda yung naging wedding nyo. Ang susunod kasi nun yung marriage. Magkaiba kasi yung wedding tsaka yung marriage. After ng wedding, yung wedding yan yung pinaghandaan nyo, bongga ganito. Susunod yan yung marriage. Ito na yung paghahandaan nyo na papamilya na kayo. Ito na yung surprising na sinasabi mong magical. Oo. Nandito na lahat. Yung mga tiniis nyo nun, nandito na. Tama yun, iba na, the way na, kumilos kayo, mag-asawa na kayo. Wasak na yung boundaries, tanggal na yung boundaries ng pagiging mag-boyfriend, girlfriend na, nandito na. And pinag-isa na kayo ng Lord, which is yun yung pinaka-maganda. Biruin nyo, hindi kayo yung nag-fusion sa sarili nyo. Di ba? Tara doon tayo, fusion. Hindi. Si Lord ang may go signal nila. Ang ganda. Sarap, iba siguro sa pakiramdam ko yan. Parang, syempre, nung hindi pa kayo kasal, magpupunta kayo sa mall or mag-grocery kayo or, punta kayo mall, hindi kayo nag-holding hands or ganun. Tapos pagkasal na kayo, isipin mo, mag-grocery kayo, nag-holding hands na kayo. Kaya pala ayaw mo lang masyadong clingy. Ang sarap siguro Kasi, nun. Experience. Kaya minsan, ganito pala, mas doon mas ma-appreciate yung kasal na pwede ko nang gawin to kasi kasal na kami. Thank you kasal. Ganun. Parang may nakikita ka na nasa harapan, holding hands. Papak na papak. Hindi Ano yun? Respeto nyo yung babae kahit sa simpleng gesture lang. The way mo siyang hawakan, the way mo ikis sa public, respect mo. Okay na, mag-girlfriend, boyfriend kayo, pero pag nasa public, hindi mo na kailangan pang patunayan na ganito kami magmahalan. Para sa akin. Tama. Oo, kasi kaya nga siguro na misinterpret ng ibang
ako na misinterpret ako. Kasi, syempre may mga nakadate na rin tayo. Never kong trinay na kahit magkasama kami, hawakan man lang yung kamay na ganito, yan man siya, may pagkakataon na, ganito, ganyan. Never kong ginawa. Kasi, nag-value din ako ng sarili ko. Parang, pati siya, nire-respeto ko na ayokong gawin muna sa iyo yung mga ganitong bagay. Kasi, gusto ko, nakikita ko na siya eh. Siya yung dulo. Gusto ko yan yung gawin sa na natin gawin yan in the future. Kasi baka pag ginawa natin ito, magsama na tayo eh. Kasi huwag magkasama na kayo, aalos araw-araw nyo na kaya nang gawin ng mag-holding hands, magtikis sa kamay, ikis sa ganito. Magkasama na kayo eh. Kaya itong bilang single nyo, lagyan nyo rin ng boundaries ng pagiging mag-jowa na. Tama kuya. Yan din pala yung sa nabasa ko nga. Sabi doon, paano pag outside marriage, ginawa nyo na lahat yan? Pagkasal na kayo, wala na kayong mararamdaman. Normal lang, normal days, wala nang bago. Oo. So yun pala yung iniingatan, yun yung kailangan mong ma-preserve, yung future na yun, para ma-experience mo yun. Kailangan, talagang i-ano mo yung sarili mo. Tawag doon, i-disiplina mo yung sarili mo. Yun habang ang mahalaga. wala pa kayo sa kasal. I-discipline. Ito, kinagat sa tenga eh. Wala, ba't kinagat mo agad? Doon ka ulit ng Ala. pagkakas ka ng bukas eh. Pero, yun yung ginawa mo regalo eh. Pero yun, oo, discipline talaga. Tapos, pag mag-boyfriend, girlfriend kayo, i-take nyo yung magical ng pagiging mag-boyfriend, girlfriend. Yung kilig, labas mo na, huwag nyo gawin yung pang-asawa. Kasi yun nga, sa dulo, yun sa babae, pag may makulit na, ayun, tulad nung nakaraang araw, pinag-usapan natin, parang may paano yung bibitaw ka na, pag makulit yung lalaki, na yun lang yung gusto. Pag sex lang yung gusto, bitawan mo na. Diba? Pero pag yung lalaki, ganito, walang maghintay. Goods yun. Paldo yun, paldo. Kaya sa mga nag-share dyan, na sana all, na sana all, na may ganun lalaki. Meron lang ganyan. Marami dito. Hindi lang ganun ka-pogi. Ito, pogi. Tapos So yun, meron ka? Wala na. Wala na. Yun. So thank you ulit sa last part, episode 8 namin. Kita-kits tayo sa episode 9. Lilipat din kami ng balak namin mga ibang lugar eh. Diba? Sa Japan. Japan. So yun, thank you very much. God bless. Tapos. 8